Manghuli ng hito! Tingin nga. Ang Ay, hirap, dami. ang dulas niya, pero at least nakanet na sila. Grabe, ang sobrang dami niyan. Aabot nga raw sa 100,000 ang mga hito sa farm na yun. Wow na wow. Wow! 100,000. Naku, ang sarap niyang ihawin at gataan. Yeah. Pero bago natin yan matikman, huhulihin muna yan ni Chef JR. Chef JR, malalaki ba ang mga hito dyan? Pero mag-ingat ka dahil mayroong Ingat. ano yan, di ba may tibo yan? Oo. Oh. Ingat siya pa. Yes, ma'am. Tama po kayo dyan. A blessed morning mga kapuso. Tama po kayo. May konting pag-iingat tayong ginagawa dito. Sinabi po ninyo, may tibo ito. Pero African hito yung ating hinuhuli this morning. Tapos yes, malalaki. Dahil nasa 5 months na ito, nasa 1 kilogram naglalaro, no? So, mga 800 to 1 kilogram. Minsan, umaabot ng 2 kilos ang isa. At eto nga, nandito tayo sa Plaridel, Bulacan, kung saan adventure natin sa isang hito farm at kasama natin ang ating kaibigan na si Christian Mark Bondok o mas kilala online, Mac Hito. Good morning po. Ayan, a blessed morning, brother. Eto, talagang hands-on ka sa pag-aalaga ng hito, ano? Yes po, sir. Brother Mac, ano ba yung mga challenges ng pag-aalaga ng hito? Kailangan po dito monthly sinasizing natin para hindi po sila magbawas at diretso po ang magandang paglaki nila. Pero kumpara sa ibang inaalaga ang isda, hindi ba to mas mahirap alagaan? Ito po sir ang madaling alagaan kasi matibay po sila, hindi kagaya ng ano kahit na yung tubig po nila matibay. Hindi, kumbaga low maintenance, ika nga. Pero may napapansin na po rin kayo mga kapuso, ito may mga nakasabit silang string. Speaking of challenges, bakit po kayo may mga ganito? Sir Mac, Para po sa mga fingerlings natin, maliliit pa po para sa iwas po sa trap sa ibon. kasi meron silang kalaban dito mga kapuso. May mga predators na nangangain. May kinukwento si Sir Mac kanina na minsan daw isang ibon nahuli nila na mga nasa 30 yatang fingerlings na naubos. Ano? Ayan. Tapos sir, pag ganito mga hito, sabi ko kanina 5 months, pero gaano ba talaga katagal ito inaalagaan? Hanggang 7 months po sir bago maubos yung lahat ng alaga. Eh di ang lalaki na nun, ano? Opo. Ito kasi meron sila dito, 3 hectares, tapos 6 na ponds. Kaya sabi natin kanina, umaabot ng 100,000. No? Kada isang pond, sir, mga ilang fingerlings yung kasha? 10 to 15,000 po sir. Okay, 10 to 15,000. Ito, Sir Mac, tara. May nabanggit si Sir Mac kanina na sizing. So after natin ma-harvest, so normally sir, anong month kayo nag-uumpisang mag-harvest? Ali mga 4 to 5 months po sir nakapag-harvest na tayo. 4 to 5 months. Ito, at ayan, daan-daan talaga yung ating hinuhuli. In fact, meron na tayong buyer dito na nag-aantay. So after natin makuha yan, mahuli sa net, eto, meron tayo ditong parang lagayan, lamesa, kung saan yung sizing na sinasabi, ano? Bakit po? Anong purpose ng sizing natin, Sir Mac? Para Ayan. may bigay po natin yung tamang sukat ng mga buyer natin sir. Okay, kasi makikita po natin dito, iba-iba yung size. Bakit po ba? Pag hindi natin na size, may impact din ba dun sa pond natin? Opo sir, mahirapan po sila lumaki sa Yung iba kasi babawas po, kinakain, ano? nagkakainom po sir. So medyo nangangain sila. Pero ayan yung ating hito. Sabi naman natin kanina, hindi natin palalampasin na makapagluto ng isang solid na recipe. Sir Mac, antayin mo ako dyan kasi magluluto tayo this morning ng hito bistek. Ayan, yung hito bistek natin basically, madali lang yan. Siyempre, pag nasa palengke kayo, pwede kayo mag-request na ng palinis, of course. And then, for this specific dish, i-request lang natin yung steak cut. Pwede ninyong ipa-fillet or kung mas malaki yung inyong kawali, pwede nyo nang iluto yan ng buo. So we have here yung ating na-process na hito. So syempre, season natin ito ng salt and pepper. Medyo ilalamas lang natin para sumiksik yung ating panimpla. And then just to add texture doon sa ating hito, we're gonna coat it with some cornstarch. So yan, once na nalagyan na natin ng cornstarch, pwede na nating iprito yan. In fact, meron na tayong nauna dito. Ayan, so yung piniprito natin hanggang mag golden brown lang yan. Depende kung gusto niyo na mas malutong. Winner na winner din yun, pwede nyo gawin yan. So pag nakuha na natin yung tamang kulay, tamang texture, yan o. Yun yung hinahanap natin, golden brown. Tatabi lang natin yan. And of course, yung magpapabistik sa kanya. Ito yung maganda sa dish na to kasi simple lang.
Hindi mo kailangan ng matagal na preparation. Bawasan lang natin yung oil. And then, yung atin syempre, we have the liquid here. Kailangan lang natin lagyan ng konting tubig. And then yung panimpla nating oyster sauce. And syempre hindi magiging bistek yan kung wala yung signature nating garnish na sibuyas. This is optional as well. We can add in bell peppers. So we have red and green. And syempre wag natin kakalimutan yung kalamansi. Yan. I always tend to put yung kalamansi towards the end para lang ma-preserve natin yung lasa at yung asim nung ating kalamansi. So, tukan lang natin to, sasangkot siya pa natin ng hanggang maghiwa-hiwalay yung ating mga sibuyas. Basically, that means na maganda na yung pagkakasweat natin sa kanya. So, hindi nyo na po kailangang isa-isahing paghiwalayin yung ating sibuyas, lalong-lalo na pag nagbibistek kayo. Kasi habang naluluto yan, nag-evaporate yung moisture. And, yan, kumakalas siya mag-isa. And kumpara rin naman sa ibang isda, ang ating mud o ang ating catfish, merong whiskers, tinatawag, o yung parang barbells, ang tawag yung parang bigote. At eto na, Brother Mac, ganun kasimple yung ating dish. Ayan o, hindi ka brother. Diba? Pogi no. Ayan o. Yung ating bell pepper buhay pa. Brother Mac, tikman mo nga ito. Ayan o, syempre titikman ng Brother Mac natin kung papasa sa kanya yung ating hito bistek. Ayan o. Madaling iluto, madaling alagaan. Kamusta? Pasado naman? Quality po, chef. Ayos. Panalo. Diba mga kapuso? May maidadagdag na naman kayo sa mga recipe. At syempre, dagdag kaalaman dun sa mga interesadong mag-alaga ng hito. Para sa kanila kung may mga backyard sila, no, Brother Mac? Mga kapuso, ayan ha. Mga gantong solid na food adventures, saka solid na recipes. Laging tumutok sa inyong pambansang morning show kung saan laging una ka. Unang hirit! Yun. Wait lang! Huwag mo muna i-close. Mag-subscribe ka na muna sa GMA Public Affairs YouTube channel para lagi kang una sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Thank you! O sige na,